Ayan, magandang hapon. So, it's been a long time. So, ano na yata, no, mahigit 1 taon mula nung ako'y tumayo dito. So para po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako po si Ate Van. Ako po yung asawa ng gwapong pastor na nagsasalita dito. Ayan. So, ayan po, salamat po sa Lord at nabigyan ulit ng pagkakataon na makapagsalita sa mga kabataan. So hopefully, ay hindi masayang yung ating pagpunta dito at maserve yung tunay na purpose bakit tayo nandito. So nasa huling series na tayo ng Fully Alive. What does it mean to be alive? Bakit kailangan nating malaman kung ano bang ibig sabihin ng mabuhay? Buhay naman tayo. Sige nga, hawakan mo nga yung katabi mo kung buhay pa, kung tunay ba talaga yan. Ayan, umaray, ibig sabihin, buhay yan. Okay, so noong mga nakaraang linggo ay pinag-usapan natin kung paano nga ba tayo mabubuhay, paano natin malalaman o maa-appreciate yung buhay na meron tayo. Yung point na nandito ka ngayon, naririnig mo ko, nakikita mo ko, or nakakaramdam ka, buhay ka. And still, minsan, nakakaramdam ang isang tao na parang humihingi naman siya, pero parang kulang. Now, yun yung mga napag-usapan natin the last 3 weeks. At ngayon, meron tayong pag-uusapan. Siguro ito yung una kong preaching na ano talaga, parang ako talaga yung bumuo. Siyempre, kasama ko si Lord. Pero parang wala ako naging pattern or ano. Pero let us be prepared. Siguro nga sabi ko, ito yung matan ngayon, sila talaga yung para makarinig ng message na ito ngayon. So, trivia muna. Huwag muna lalabas na yung yung pinaka-next Sige, trivia. Tanong ako, sino pinakamalapit na sagot, may premyo. Ayan. Siyempre, pero lang yung nasa Sige, any guess, ilang desisyon ang ginagawa ng isang tao sa isang araw? Oh, more than galing. Galing talaga ni Andoy. Pwedeng tularan. Sige, guess lang, guess. Ikaw, Andre, mga ilang desisyon kaya? 5, okay. Ikaw, Nak, sige. 10. Sino pa? Going once? Sige, Nak, ikaw. Guess lang, kahit ilan. 50. Okay, ikaw, Valerie. Mga ilang desisyon ang ginagawa ng isang tao sa isang araw? 100K. Okay, 108. Dito tayo. Ikaw, anak, tingin mo, ilang desisyon ang ginagawa ng isang tao sa isang araw? 12. Meron pa pong tataas? Dito tayo. Priya, ikaw, tingin mo, ilang desisyon ginagawa ng isang tao sa isang araw? 1K. 1K. Sige, ikaw, Ate Bel, ilang desisyon? 10K. 10K. Okay. Sige, let's see. Meron pa na ulang slide dyan, di ba, anak? Yung pinakauna. Okay, so averagely, yung mas unang slide dyan. Ayun. So yung mas unang slide dyan, according to study, ang isang tao talaga, ayan, yan din yung study na pinagkunan ko talaga siya. According to study, ang isang tao ay gumagawa ng averagely 35,000 decisions per day. Lo, nakita ko yung mukha niya, bakit ang dami? Parang ilan lang naman yung nagawa kong desisyon. So pag sabi kasi natin desisyon, meron tayong laging pagpili. So pag mulat pa lang na mata mo, nagdidesisyon ka na kung titignan mo ba yung cellphone mo o magpe-pray ka muna. Pag bangon mo, magdidesisyon ka kung kakain ka ba o maliligo ka. So kapag maliligo ka, magdidesisyon ka ba kung ano yung susuot mo. So, pag naglakad ka, didesisyonan mo kung dito ka ba magdadaan o hindi. So, lahat yan pagpili. Kahit yung pagpunta nyo ngayon dito, desisyon yan. So, ang dami nating decision per day at karaniwan, may mga minor and major decision. Siguro kaya, konti lang yung mga nasagot nyo kasi ang na-consider nyo lang, yung mga major decisions na ginagawa nyo. Pero lahat ng ginagawa nating pagpili, major ay decisions lahat yan. At meron kang kino-consider o meron ka isinasaalang-alang para sa desisyon na yan. At madalas, dun sa mga major decision na ginagawa natin,
nakakatempt at natural sa isang tao na gumawa ng isang desisyon sa madaling paraan. Kaso madalas, yung madali, yun yung mali. At yung mahirap, yun yung tama. And doon sa mga major decisions na ginagawa natin, kailangan natin ng prinsipyo ba? Standard. Yung parang meron na tayong mga tinatayuan na matinding basehan natin bakit ganon yung decision natin. So, ang tanong, ano ba yung mga prinsipyo na natin sa buhay? Pero, minsan may natin ako seminar, ang ganda nung shinare niya. Sabi niya, ang tao daw gumagawa, sa totoo lang, ang tao meron lang siyang 3 major decisions sa buong buhay niya na maaapektuhan talaga yung takbo ng buhay niya hanggang sa pagtanda or let's say hanggang kamatayan niya na or kahit mamatay pa siya. Maaapektuhan yung 3 major decisions na yon. And nung narinig ko sa kanya yon, napaisip ako, paano nga ba ako nagdesisyon dun sa 3 major decisions na meron ako? Or meron ang isang tao na dapat very critical. Hindi natin sasabihin na mali yung desisyon ng isang tao para doon. Pero kailangan nating makita kung ano ba yung naging basihan natin sa mga desisyon na ginawa nila yon. Kaya ngayon, ang ating pag-aaralan or pag-uusapan ay pinamagatang Choosing Wisely, Making Decisions That Shape Your Life. So pagpili ng matalino sa paggawa ng desisyon na huhubog kung ano bang buhay talaga yung gusto mo. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Lord, nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Patuloy, Lord God, na magpapagamit lamang sa iyo. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang magsalita. Ikaw po, Panginoon, ang maunawaan. At pagkatapos ng mga oras na to, Lord God, ay may mga pagbabago sa aming desisyon na naaayon sa iyong kagustuhan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ngayon, may pag-uusapan tayong mga verses. Maraming verses to. Usually, di ba ang ginagawa natin dito, may kwento tayong pinag-uusapan. Pero ngayon, may mga verses ako na ibabanggitin na may kinalaman dito sa 3 desisyon na to. Excited na ba kayo malaman kung ano yung 3 major decisions na meron talaga ang isang tao? Isa sa mga favorite verses na nire-recite is yung Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart, magtiwala sa Diyos ng buong puso at lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ayan, ang sarap i-recite. Karaniwan, kabisado. Dito, may inuutos. Ano yung utos? Magtiwala sa Diyos. At yung pagtitiwala sa Diyos na yon, hindi lang basta, okay, nagtitiwala ako sa iyo, pero may kondisyon. In-specify dito kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Ano sabi? With all your heart. Buong puso, hindi lang sa sarili mong pangunawa, at lahat ng iyong gagawin ay iaalay mo sa Kanya. So, ganyan naman yung Diyos Kapag may inuutos siya sa atin, laging may pangako. Ano yung pangako niya? He will make your path straight. Sinong ayaw ng tuwid na buhay? Lahat tayo gusto natin ng maayos na buhay, tama? Lahat tayo, kaya tayo may mga ginagawa kasi yan yung tingin natin na ikaaayos ng buhay natin. Pero ang tanong, do we trust the Lord? Sa kagustuhan natin ng matuwid na buhay, pinagkakatiwalaan ba talaga natin yung Diyos? Madaling sagutin. Kung siguro magpapataas ako ng kamay dito, sino nagtitiwala sa Diyos, lahat kayo magtataas. Pero ang tanong, yung tiwala ba na yan ay buong puso? Yung tiwala ba na yan ay wala kang pagbabargain sa Lord na, Lord, ako muna dito ha, parang hindi yata wise. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Bakit gusto mo akong pumunta dyan? Sige, ako na lang dito, Lord. At hindi tayo nagsasabit talaga sa Kanya. So dito, sa verse na to, dito tayo tinuturuan kung paano ba tayo magdidesisyon. Dito sa 3 major decisions sa buhay natin. Madalas sa school, isa sa mga paboritong tanong ng teacher nyo sa inyo ay, ano madalas na paboritong tanong? Ano yung gusto mo maging paglaki? Ayan, lagyan ng tanong. Sige, survey ulit tayo.
Ano yung gusto nyong maging paglaki nyo? Ito yung, syempre, maging superhero. Hindi naman pwede yun. Karaniwan, kaya tinatanong yun kasi ano yung gusto nyong maging trabaho or profession or hanap buhay someday? Sige, anak. Ikaw, ano gusto mong maging paglaki? Police, okay. Ikaw, anak, anong gusto mong maging paglaki? Siman. Seaman, yeah, maganda yan. Di ba? May mga naiisip na tayong maging paglaki. Ikaw, Alexa, anong gusto mong maging paglaki? BFP. Ano? BFP sa fire protection. May kaibigan ako na nagtatrabaho dyan. Ikaw, Jeremy, ano gusto mo maging paglaki? Teacher po. Maging teacher. Sigurado ka na? Ayan. So, bakit siya tinatanong? Bakit siya tinatanong? Bakit lagi na lang paborito tong question? Lalong-lalo sa school. Lalo sa mga bata, sa elementary, sa high school. Maganda yon. Yung mga tinanong ko, meron kayong sinasagot. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, maraming bata ang walang pangarap. Pero yung point na may nasagot kayo ngayon, meaning, may pangarap kayo sa buhay. And, one of the major decisions, sabi ko, di ba may tatlo? Pero yung unang major decision na pag-uusapan natin is yung tinatawag na career choice. Ayan, sabihin nga natin, career. Hoy, ibig sabihin, napakahalaga na isipin natin na ngayon pa lang, yung career o yung trabaho o yung hanap buhay na gusto nating maging someday. Actually, hindi mostly sa buhay natin. Ilang taon lang tayo mag-aaral, averagely. Ilang sa buong buhay? 22 years? Simula 1 year old, nag-aral ka. 20. Simula 2 years old. Ilang taon kayo nagsimula mag-aral? 6. Tapos, ideally, tapos na kayo ng 22 years old. Karaniwan, averagely 16 years. 16 years ng buhay nyo, nag-aaral kayo. O kaya, kung sakali na mag-decide kayo after senior high school, tatrabaho na kayo, 12 years lang. So, minsan ngayon kasi nag-aaral kayo, halos lahat dito, ang iniisip nyo, dyan na kayo. O yan na yung buhay nyo. O kahit yung mga kaibigan na kasama nyo, dyan yan na yung forever na kasama nyo. Pero sa totoo lang, 16 years lang ng buhay nyo yung pag-aaral. Pero dyan sa pag-aaral na yan, dyan kayo hinahanda, dun sa gusto nyong maging. At ang tao, averagely, magtatrabaho siya ng 30 to 40 years ng buhay niya. At ang sabi nga, ang average na buhay ng tao is around 70 to 80. So imagine, kalahati ng buhay mo, magtatrabaho ka. So bakit hindi mo pagdidesisyonan ng tama kung ano yung gusto mong trabaho someday? Bakit hindi mo iisipin mabuti at marami kang i-consider kung ano yung gusto mong trabaho pagdating ng araw? Madalas, ang advice sa atin, pag nangarap tayo dapat mataas. O dapat anak, mangarap ka mataas. Ano ba yung mga matataas na pangarap? Yung kikita ka ng malaki, kung saan ka yayaman, kung saan ka tatawaging engineer, doktor, tatawagin kang ma'am. Ayan, yan yung matataas na pangarap. Piloto, ayan, kasi literal na mataas talaga yon. Pero, kagaya na isang building, ng isang mataas na building, pwede lang siyang maging mataas. Pwede lang siyang maging matayog kapag, sa tingin nyo, nakakita na ba kayo ng building na tinatayo? Mataas na ba siya agad? Ano ginagawa muna? Naguhukay muna ng malalim. So para magkaroon tayo ng mataas na pangarap na hindi magigiba at magkakaroon ng pundasyon, kailangan matuto tayong mangarap ng malalim. Mangangarap ng malalim para mag-abot yung mataas na pangarap. Minsan kasi, yung mga pangarap natin, sige, survey ulit, survey. Bakit gusto nating maging, ikaw anak, sige, natutuwa ko dito sa, anong pangalan mo, iyo? Ha? Angelo. Bakit gusto mo maging pulis? Para po matulungan ko po yung magulang ko.
Okay, para matulungan mo, ang pabalita ko, malaki nga daw ang sweldo ng pulis. Ang starting niyan ay 38,000. Tama ba? Ikaw anak, bakit gusto mo maging seaman? Para lumaki katawan ko. Lumaki katawan ko. Ano daw anak? Ano to? Lumaki katawan ko. Para lumaki katawan mo, nakakalaki pala ng katawan pagiging seaman. Sino pa ba yung tinanong ko kanina? Alexa, bakit gusto mong pumasok sa BFP? Ano yun, di ba? Parang sa fire protection, tama ba? Para makapatay po ng apoy. Para makapatay ng apoy, okay. Ikaw, bakit gusto maging teacher? Para makaturuan yung mga bata. Para maturuan yung mga bata, okay. Nice, nice, nice. Sino dito, may pangarap kayo kasi yun yung sinabing malaki ang kita? Ay wala, ayan, si Bel lang. Ayan, si Baby Boy. So madalas, ganun ang isip. Ito yung kukunin kong course kasi dito malaki yung kita. Hindi naman masama, kaya nga tayo magtatrabaho kasi para kumita ng pera, para sumweldo. Pero we should have a deep purpose. Mas malalim na dahilan bakit yun yung pangarap natin. At magiging malalim lang yan, yung mga pangarap na yan, kapag hindi lang yung sarili mong kabutihan, yun naiisip mo, na naiisip mo na rin yung kabutihan ng ibang tao. Na nangangadya sa pangarap na yan, hindi lang para sa sarili mo. Maganda yon, karaniwan talaga sa mga bata, pag tinatanong ko, kahit sa mga students ko, ang una-una nilang dahilan, bakit yun yung pangarap nila, para matulungan yung pamilya nila. Hindi nila sinasabi para sa sarili nila. And then, eventually, nandun yung para yumaman sila. Tandaan natin, sabi nga sa Bible, sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. So wag daw tayo gagawa ng isang bagay dahil nag-aambisyon tayo ng para lamang sa ating sarili. And rather, in humility, sa pagpapakumbaba, value others above yourselves. Mas pahalagan daw natin yung iba kesa sa sarili natin. Yung Bible na yung nagsasabi nito not looking to your own interest, na hindi ka lang nakatingin sa sarili mong kabutihan, but each of you to the interest of others. Na tinitignan nyo kung ano yung mabuti para sa iba. And dito, dati, sino masipag pumasok dito? Araw-araw pumapasok. Ayan, very good. Bakit kayo araw-araw pumapasok? Bakit kayo araw-araw pumapasok? Anong rason nyo? Bakit araw-araw kayo pumapasok? Sige, ayun, si Angelo ay active. Para po mapagtapos sa pag-aaral. Okay, para mapagtapos ng pag-aaral, tama naman, di ba? Ikaw, bakit ka araw-araw pumapasok? Iya siya. Ikaw ba araw-araw ka pumapasok, Nak? O minsan lang, nag-absent din? Hindi ba? Bakit kasi nisipag pumasok? Ano yung nagpapasipag sa'yo pumasok? Baon, di ba? Si Valerie sumagot na, baon daw. Ayan, dati, ayan, confess ko na, dati masipag akong pumasok kasi may crush ako. So, para sa akin, makikita ko yung crush ko, excited ako. Ganon. Pero, iba kasi masipag pumasok sa masipag mag-aral, iba yon. Pero dati, nagsipag ako mag-aral kasi doon ko nakita na kapag nakakapasok ako sa honor o sa top, natutuwa yung magulang ko. So, hindi ako nagsisipag o hindi ko ine-aim na maging top kasi sisikat ako. Gusto ko maging top kasi gusto ko makita yung saya ng mga magulang ko. So, hindi ko siya ginagawa para sa akin. So, dito, same with us, dun sa mga pangarap natin. Someday, actually, ang career talaga, mga anak, ay isang calling. Kahit ano pa yan. Kahit anong trabaho pa yan, kahit pagiging call center agent, or kahit ano pa yung naisip na pagiging engineer, lahat yan, calling sa Diyos. At tanda ko ang sabi sa akin dati ng katrabaho ko, ang trabaho talaga ministry. Kung tutuusin, mas marami yung ini-spend nating oras sa trabaho. Kasi usually, kung sinasabi nating ministry natin yung church, as a church, nandito lang tayo pag weekend. Pero yung trabaho, nandun tayo ng Monday to Friday o minsan hanggang Saturday. So,
doon talaga pinapakita ng Diyos yung purpose natin sa buhay. At ang kagandahan dito, sa career choice na to, meron akong formula. Ready kayo sa formula? Ayan, natutunan ko din to sa mga na-attendan kong seminar. Ano yung formula para dito? Ang formula para dito ay, sige po, passion plus potential equals purpose. Yan. Kung ngayon, nag-iisip kayo kung yan ba talaga ang trabaho na para sa inyo, yan ba talaga yung profession na para sa inyo, pwede nyong gamitin yung formula na to. Passion plus potential equals purpose. Maniwala kayo, narinig ko to, at natutunan ko to, graduate na ako. Kaya medyo nag-reset ako. Pero still, kailangan maging sensitive tayo sa pinapagawa ng Diyos. Ate, ano bang ibig sabihin ng passion? Lagi ko naririnig yung passion na yan. Ano ibig sabihin ng potential? Dumating ako sa point na nagtatrabaho ako na hindi na ako masaya sa trabaho ko. Na naka-uniform ako, papasok ako sa trabaho, naka-uniform ako, naghihintay ako ng jeep, karamdam ako, tamad ako. Naka-uniform na ako noon Tapos, umuwi ako sa bahay na naka-uniform ako. Sabi ng nanay ko, oh, ba't ka umuwi? Tinatamad akong pumasok Ayoko na. Parang ganon. Tapos, na parang parusa na sa akin yung Lunes. Parang, Monday na naman. May mga ganyan ba tayo? Monday na naman. Ganyan. Tapos, kala ko normal yun. Kala ko normal talaga yun. Tinanong ko yung kaibigan ko, yung work friend ko. Sabi ko, friend, ikaw din ba? Ayaw mo ng Monday? Sabi niya, hindi. Sabi ko, so hindi normal itong nararamdaman ko na ayaw ko ng Monday. Tapos, merong gantong quote. Sabi dito, sige, you don't hate Mondays. You just hate your job. Oh. Ayan. Kasi nagulat ako noon, sabi ko, bakit hindi niya hate yung Monday? Bakit ako hate na hate ko? Tapos ang dami ko rin naman nakikita na post sa Facebook noon. Kakasimula pa rin kasi ng Facebook. Nababanggit nila yan na they hate Mondays. Tapos meron ako isang katrabaho na nagsasabi, she don't hate Monday. Tapos sabi niya lang sa akin, alam mo friend, sa trabaho, siya nagsabi sa akin na calling yan. Kailangan, nandun yung passion mo. Sabi ko, ano yung passion? Parang, narinig ko naman yung word na passion, pero hindi lang siya ganun kalinaw sa akin. Pinasimple niya lang yung explanation ng passion. Ito yun, para malaman natin, ano ba yung passion natin? Ito yung bagay na masaya kang gawin kahit walang bayad. Ulitin ko, ang passion ay isang bagay na masaya kang ginagawa kahit walang bayad. Naiisip nyo na ngayon? Sige, bigyan ko kayo ng mga ilang segundo. Ano yung bagay na masaya kang ginagawa o willing kang gawin kahit walang bayad? Sige, balik natin doon sa formula, Eman. Yun yung passion mo. Ibig sabihin, ang saya ng puso mo siyang ginagawa. Ate, ano naman yung potential? Yung potential, ito yung bagay na madali sa'yo na nagtataka ka na mahirap para sa iba. Okay? Sa akin, nag-reflect ako nun. Sabi ko na may bagay na kaya kong gawin kahit walang bayad. And that made me realize na pagtuturo talaga. Yung masaya talaga akong gawin kahit wala akong bayad. At nagsimula akong magturo sa church. 14 years old ako sa Sunday school. Masayang-masaya ako every time na nagpe-prepare ako ng visual aids para sa mga bata. Tapos gastos ko pa yung pang-prize ko. Tapos yung mga, basta 14 years old ako nun, so nakuha ko sa baon ko yung pang-prize ko talaga sa mga bata nun. Tapos, every time na nagtuturo ako, reporting, excited ako pag nagre-report. Yung nagtiteacher dyan, Jeremy, excited ka ba pag na-assign ka mag-report? Kasi ganun yun ganun ko na siya na-discover na masaya ako Pag yun, na-assign ka ng reporter, ayan, excited ka pag ganun. Excited ka mag-share. Pero sa potential, kapag sinasabi ng iba, uy, hirap na hirap sila na magturo, mahihiya sila,
parang nagtataka ako, sabi ko, ba't sila nahihirapan? Ang dali-dali lang naman nun. And doon ko na-discover, ito ay natutunan ko lang din sa isa sa mga na-attenan kong retreat ng mga teachers yun na passion. Ngayon, lahat sa atin, still, sabi ko nga sa inyo, nalaman ko na ang naging sigurado lang ako, or pinili ko talaga yung career na meron ako ngayon, 27 years old na ako. So maaling ngayon nalilito kayo, marami pa kayong kinoconsider, pero pwedeng hindi tumagal ng ganon. Kung sana nalaman ko to nun pa. Pero still, hindi ko naman pinagsisisihan yung naging course ko ng college kasi bunga yun ng pagsunod ko sa mga magulang ko. At sabi nga sa Bible, yung pagsunod sa magulang, ang unang utos na merong pangako. At yung pangako nun ay isang maayos at mahabang buhay. Maganda at mahabang buhay. So yung pagsunod ko sa magulang ko, sa gusto nilang kurso para sa akin, nirewardan naman ako ng Diyos para doon. So dahil sa atin, doon sa binigay sa ating yung passion, yung bagay na masaya tayong ginagawa at yung potential natin sa isang bagay, doon papasok yung purpose. Na lahat tayo ay binigyan, itong potential na ito, ang nagbigay nito sa atin, yung Diyos. Likas sa atin. Maaaring may mga pwede lang tayong gawin para mas ma-refine o mas mapa-improve pa yung sarili natin sa potential na yon, pero likas sa'yo yan. Ako hindi ko potential ang pagkanta. Hindi ko rin potential ang pagsayaw. Pag nagsasayaw, kung kamay-kamay lang, kung paa-paa lang, hindi mo pwedeng pagsabayin. Naglo-loading na yung utak ko doon. Sa music, hindi ko naiintindihan pag sinasabi nilang key of G, key of F, sinasabi nilang iba yung tono, hindi ko naiintindihan yun. So, hindi ko siya potential. Pero kung kayo, pasok kayo doon, potential niyo yun. So still, paano ba natin, anong dapat natin gawin doon sa mga potential na yan? Punta tayo sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Ang sabi dito, each of you should use whatever gift you have received. So yung mga potential na yan, yung mga gifts na yan, bigayan ng Diyos. Para daw saan? To serve others. Hindi para sa inyo. Para gamitin yung makapaglingkod kayo sa iba. And sabi dito, as faithful stewards of God's grace in its various forms. Masasabi lang natin na itong regalo to ng Diyos sa atin, libre. Kailangan lang nating pagyamanin. Nagagamitin natin ito para makapaglingkod sa iba. So ang tanong, ikaw ba, ano yung bagay na masaya mong ginagawa kahit walang bayad? Ano yung bagay na hindi ka nahihirapan, madali para sa'yo, na masasabi mong magaling ka doon? And impact maker, yan yung purpose mo. Yan yung piliin mo, yan yung lakarin mo, kasi gagamitin ka ng Diyos sa field na yan. Choose a career na alam mong laman ng puso mo, na ang laman ng puso mo ay gagamitin ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng paglingkod sa iba sa hanap buhay na meron ka. So, pakita ko lang sa inyo yung naging career choice ko several years ago. So, ito po. Sige, yan. So, 2009, yan po ako, nagtatrabaho sa laboratory, wala ako masyadong kausap. Ay, pinagtatawanan ng asawa ko yung mukha, yung tsura ko. Ayan, 2009, na ganyan po ako. So, hinahanap ko yung sarili ko. Sabi ko nga, nagtapos naman ako ng pag-aaral. Kinuha ko yung kurso na gusto ng mga magulang ko sa akin at lagi namang may reward ang Diyos sa pagsunod sa magulang. Then, dumating ako sa point na kailangan ko na hindi ako masaya eh. Laging gano'n, lalagyan ka talaga ng ganong burden eh, na parang sabi ko, tinatamad akong pumasok, I hate Mondays. Mukha bang I hate Monday noong 2009? Mukha, no? Ayan. Mukha I hate Mondays noong 2009. Tapos, pero nagtagal pa ako ng 3 taon sa trabaho na yan. Bago ako nag-decide na maging teacher. And eventually, doon ko na-realize na ito talaga yung passion ko. At nandito talaga yung potential ko.
At ang tanging laman ng puso ko lang nung pinili ko maging teacher ay para paglingkuran yung mga bata o yung next generation. Kasi iba talaga yung puso ko sa next generation eh. Na sa mga susunod na henerasyon ay mas maabot sila ng mas madali. So hindi ko sinasabing pagiging teacher lang. Kahit yung pagiging architect, pagiging IT, or kahit yung mga trabaho na mag-isa ka lang, you can serve. Kasi yung nakausap kong friend ko na yun sa trabaho, sa laboratory, ang trabaho kasi namin research. Tinanong ko siya, ikaw friend, ano bang passion mo? Sabi niya, mag-research. Tapos yung utak ko, loading research. Masaya ba yun? Parang hindi nga ako nasasayahan sa ginagawa namin eh. Siya pala masaya. So still, iba-iba tayo. Nasa point kayo ngayon or nasa season kayo ng buhay nyo na hinahanap nyo or you are wondering ano ba talaga yung career na para sa inyo. Let us use that formula. What is your passion? Combine it with your potential and that is your purpose in life. Gets? Next. Ayan. Next ay love choice. Yan. Sabihin nga natin, love choice. Ayan. O, diba? Gusto natin tong topic na to eh. So, nung single ako, may narinig akong preaching. Ang sabi, akala ko kasi dati, nung edad nyo ko, akala ko ang love, pag kinilig ka, yun na yun. Kinilig ka, inisip mo, di ka makatulog paggabi, kasi nga, siya na yun eh. Tapos sabi niya, love is not a feeling. Sabi nga natin, love is not a feeling. It is a choice. Hala, pinipili pala ang pagmamahal. Ayan. Kasi, paano kapag hindi na siya kakilig-kilig? Pipiliin mo pa rin ba siyang mahalin? Ayan, sabi nga, ano kanta yun, yung pipiliin ka sa araw-araw? Ayan, darating kasi talaga yung time na hindi siya kamahal-mahal, pero pipiliin mo siyang mahalin. Ayan, nung kabataan ko, panatiko ako ng True Love Waits. Ayan, di ba? True Love Waits. Talagang ako noon, sobrang gustong-gusto ko talaga yung mga turo sessions. Pinupunta ako, pag may nalaman akong True Love Waits, pupunta ko yung kahit mag-isa lang ako. Tapos ang madalas na kino-quote doon, itong Song of Solomon, chapter 8, verse 4. Sige, pakita mo. Parang meron na akong nabasahan ito eh. Ang sabi dito, do not stir up or awaken love until the appropriate time. Huwag mo raw gisingin ang pagmamahal hanggat hindi pa oras. So enjoy yung season. Kung hindi mo pa season para magmahal, huwag ka munang magmahal. Kung hindi ka pa handa para magmahal, huwag ka munang magmahal. Kung hindi mo pa kayang harapin yung consequences ng pagmamahal, huwag ka munang magmahal. Ayan. And during one of the activity ng aming True Love Waits, ay isa sa mga activity namin, pinasulat kami nung karakteristik ng gusto naming mapangasawa. Pwede nyo gawin yun ha, sa bahay nyo. Kaya siguro pwede natin gawin sa youth minsan yun. Karakteristik na mga gusto mong mapangasawa, mga katangian. Tapos pina-identify sa amin kung ano yun daw yung negotiable or non-negotiable. So ano ibig sabihin nun? Yung negotiable, pwedeng mabago. Non-negotiable, kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng i-bargain. Kung wala lang din naman siya nung katangian na yon, hindi na lang ako mag-aasawa. Yun. So, ang bigat, no? Kung kanina, pinag-uusapan natin na yung pagtatrabaho, 30 to 40 years ng buhay mo, magtatrabaho ka, ito, ang pag-aasawa, simula na mag-decide ka mag-asawa, hanggang sa mamatay ka, asawa mo yan. So, bakit hindi mo pagdidesisyonan ng tama? Okay? So, gusto nyo malaman kung ano yung negotiable sa non-negotiable ko nun. Yung negotiable ko nun, sabi ko, gusto ko mas matangkad kesa sa akin. Matangkad kasi ko. Mamaya, tignan natin ha. Ayan. Gusto ko mas matangkad kesa sa akin. Tapos, sabi ko, ayoko ng pangit. Pero ayoko din na sobrang gwapo. Kasi pag na sobrang gwapo, baka naman mamatay ako sa selos, you know. Yung ganon. Gusto ko, saktuhan lang, ganyan. Tapos gusto ko sana may abs. Kasi parang para sa akin,
negotiable itong pinag-uusapan natin. Pwedeng mabago. Ayan. Gusto sana may abs. Kasi feeling ko nun, may disiplina yung taong may abs. Ganyan. Maganda katawan, ganyan. Tapos gusto ko rin mayaman. So, yun yung mga negotiable. Mayaman. So, yun yung mga negotiable ko, pwedeng mapalitan. Ang non-negotiable ko is, yung hindi pwedeng mapalitan. Kung wala nito, wag na lang. Ang non-negotiable ko, mas mahal si Lord kesa sa akin. Bakit? Parang pag sinasabi ko yun sa ibang tao, nagugulat sila lalo na pag hindi Kristiyano. Bakit? Ang una lagi natin inisip, first love dapat di ba? Dapat tayo lang, ako lang, walang iba, mga ganon. Pero kasi, ang confidence ko doon, bago muna yung mahal si Lord, dalawa yung non-negotiable ko. Yung isa, walang bisyo, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi nang bababae. Yun. So, yun yung package ng walang bisyo. Tapos, mas mahal si Lord kesa sa akin. Bakit? Kasi, pag mas mahal si Lord kesa sa'yo, bago ka pa niya maisipang saktan, naiisip niya muna na masasaktan niya si Lord. So, yun. So, sabi nga, ang standard ay inaabot, hindi binababa. Tandaan nyo na, ang standard ay inaabot, hindi binababa. Kasi ang tanda ko, sanabi ng isa kong friend, sabi, taas naman kasi ng standard mo, babaan mo naman. Siya din yung friend ko na nagturo sa akin na ang standard, inaabot, hindi binababa. So naguluhan ako sa kanya. Naguluhan ako sa statement niya. Pero kagaya nga ng sinabi ko, 30, kung kanina sa career choice, 30 to 40 years ng buhay natin, kalahati ng buhay natin ay nagtatrabaho tayo, kaya importante na pinag-iisipan nating mabuti yung trabaho na meron tayo o magkakaroon tayo someday, dito hanggang kamatayan ang usapan natin dito. Gigising ka ng umaga, yan ang makikita mo. Tapos, yan din ang makakakita sa mga panahong wala kang ligo, sa mga panahong hindi ka mabango, sa mga panahon na may tulo ka pa ng laway dito. Yan din yung tutuluan mo ng laway kapag natutulog ka. Ayan. So, yan yun. So, ang pagkakaroon ng buhay may asawa ay mangyayari lang from the time na ikakasal ka. And isa sa mga popular question sa gantong love choice ay, paano mo malalaman kung siya na yung tamang tao? Paano nga ba natin malalaman? Katingin nyo, para sa'yo, ano yung green flag para sa'yo, Valerie? Yeah, umiwas siya ng tingin. Ano yung green flag para sa'yo, Valerie? Ano yung green flag para sa'yo? Ikaw, Andre, ano yung green flag para sa'yo? Ayaw sumagot. Dito na tayo sa pogi na nagkakamera. Ano yung green flag para sa'yo, Nak? Ano yun, Nay? Green flag na isang babae para sa'yo. Kahit ano, Nay. Basta mahal si Lord. Sige. Gaya-gaya siya. Okay. So, minsan, may mga ganyan tayo, di ba? Lagi natin tinatanong, paano ba malalaman kung siya na yung tamang tao? Ayan. Sige, Nak. Paano mo masasabi na siya na yung tamang tao para sa'yo? Mabait. Yes. So, di ba? Tama yun. Gusto natin yung mabait. Siyempre, sino ba naman ayaw ng mabait? Ang tanong kasi, lagi natin hinahanap sa iba, yung tama. Ang tanong, tamang tao ka na ba? Matatagpuan mo lang yung tamang tao sa panahon na ikaw na yung tamang tao. Gusto mo ng mabait? Mabait ka na ba? Gusto mo ng mas mahal si Lord kaysa sa Kanya? Mahal na mahal mo na ba si Lord? Gusto mo ng walang bisyo? Ikaw, wala ka rin bang bisyo? Wala ka bang bagay na kinaaadikan na hindi mo pa rin maisuko sa Lord? So still, ang dami nating hinahanap sa taong gusto nating makasama someday. Ang tanong, tamang tao na ba tayo? Year 2020, isa din to sa mga paboritong verse na kino-quote. Psalm chapter 37, verse 4. Sabi dito, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So, kala ko, dati, delight yourself, simba ka lang, ministry ka, tapos bibigay na ng Lord yung gusto mo. Pero, na-explain nung isang
pastor. Yung totoong context nito. Na kailangan mo palang enjoyin. Yung delight dito, ang original text nito sa Hebrew, ang ibig sabihin, ay ma-enjoy mo yung presensya ng Diyos. Di ba kapag tayo na-enjoy natin yung isang bagay, lalo na kunyari, sa school, pag nagdadaldalan kayo ng classmate mo, enjoy kayo, kwentuhan kayo, di ba? Tapos tumahimik na yung teacher mo, hindi mo pa rin napapansin. Kasi enjoy ka, nagkakwentuhan kayo eh. Minsan nga sinisigawan ka na ng teacher mo, hindi mo pa rin napapansin kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo eh. O, yung mga nag-ML, enjoy ka sa pag-ML eh. Tinatawag ka ng nanay mo, na may naaamoy ka ng sunog sa bahay nyo, hindi mo pa rin pinapansin kasi nag-enjoy ka doon. So dito, yung delight yourself also in the Lord, once na na-enjoy mo yung presensya ng Diyos, wala ka ng ibang mapapansin at yung tibok ng puso niya ay magiging tibok na rin ang puso mo. Yung desire ng puso mo ay yun na rin ang desire ng puso ng Diyos. At doon pumapasok na bago ka ibigay doon sa hinahanap mong tamang tao, kailangan mo munang maging tamang tao. At magiging tamang tao ka lang kung babad ka na sa presensya ng Diyos. So balik tayo doon sa non-negotiable standard. So dito, darating yung time na parang naiinip ka na kasi nandun naman yung desire eh. Kasi ako, alam na naman din halos ng lahat, nag-asawa ko is 33. Parang nagkakilala, pero nag-usap kami ulit, 33 years old ako. Pero yung time na yon, before nung time na yon, ano ba Lord, susuko na ba ako na hindi ba talaga ako makakapag-asawa? Pero nandun yung desire ko. Sabi din ng victory group leader ko noon, once na meron kang desire, ibig sabihin, yung Lord yung naglagay nun sa'yo. Pero nandun pa rin yung desire ko, pero bakit ang tagal? And time comes, Isaiah chapter 60 verse 22. Ano sabi doon? At the right time, the Lord, will make it happen. Kaya nga, kadalasan, may mga panalangin tayo, di ba na-experience na yon na may mga prayer kayo na ang bilis sagutin ng Lord? Na parang, iniisip mo pa lang eh, hindi mo pa sinasabit sa panalangin, pero nangyayari na. Kasi ibig sabihin, iisa na kayo ng tibok na puso ng Diyos. Na yun yung right timing, hindi ka nakaramdam ng inip. Na madalas, kapag nandun naman yung desire, kaso napo-frustrate tayo, bakit ang tagal? Kasi hindi kayo parehas ng tibok na puso ng Diyos. May pinipilit ka sa Kanya. Na Lord, kailangan, di ba bakit gustong-gusto ko to? Ba't di mo bigay? Sige, since ang tagal mo, ako na lang gagawa ng paraan para makuha to. Pero hindi ganun eh. Kung kanina, sa career choice, meron tayong formula. Ano yung formula natin kanina sa career choice? Passion plus potential equals purpose. Dito sa career choice, sa love choice, meron din tayong formula. Dito, right person plus right timing equals right relationship. Ayan. Tamang tao. Paano ka malalaman, ate, kung tamang tao? Again, hindi yung kapartner mo yung tinasabing tamang tao dito Ikaw. Pag tamang tao ka na, at tama na yung timing, ipapasok ka na ng Diyos sa tamang relationship. Ngayon ba yung tamang timing para sa inyo? Hindi. Kasi nag-aaral pa kayo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Tatanda ko nung dumating nga yung poging pastor sa buhay ko. Ayan. Tinanong ko yung kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko alam kung siya na ba yung parang dumating kasi ako sa point na kontento na ako. Pero nandun pa rin yung desire. Sabi na sa akin ng kaibigan ko, hindi ka naman paghahantayin ng Diyos ng matagal kung sasaktan ka lang din. So yun yung naging security ko. And again, let us set the standard. Paano tayo makakapag-set ng standard? Be the standard. And wait for the right time na ibibigay ng Diyos at isusulat niya yung love story na mismong siya ang nagsulat. Gusto natin yun, di ba? Sige, picture ulit.
So ito, June 2020 sa DMCI. Na ano yung pandemic kasagsagan ng pandemic yan So yan yung nag-stapler kami ng modules, pagod na pagod ako. Tapos inaya ko yung mga yung dalawang kaibigan. Tumambay kami sa DMCI. Ayan sa lugar niyan, Priya. Tapos ang ganda ng view doon, di ba? Pag sunset, nakaka-relax, ganyan. So yun, so picture ako, ang caption ko pa dyan. Ano yun, parang ma-appreciate mo ang pagpapahinga mula sa sobrang pagod. Parang gano'n, ma-appreciate yung biyaya ng pagpapahinga. Tapos, tignan natin yung susunod na picture. September 2020, same venue sa DMCI. Ayan, diyan ko po siya sinagot. So, sino mag-aakala na itong June 2020 na to, na mag-isa ako nag-picture doon, pagod na pagod ako, gusto ko ma-relax, nanood akong sunset, na same venue or same place, na doon ko rin pala masasagutin yung mapapangasawa ko na makakasama ko habang buhay. Yun yung poging pastor. Ayan. So, gusto natin ng ganyang love story. Pinapangarap yan. Same with the career na pangarap nyo, kahit ang pagpapakasal, ang pag-aasawa, ang pagpapamilya, pinapangarap din. Kaya maraming sirang pamilya kasi hindi pinangarap ng mga magulang nila na bigyan ng maayos na pamilya yung future family nila. So tayo, still wala pa rin tayo nakikilala or maaring may kinikilala, manatili muna tayo sa presensya ng Diyos. Again, balik tayo sa formula, ma'am. Right person, pag tamang tao ka na, at right timing, pag tamang oras na, ipapasok ka ng Diyos sa right relationship. Kuha? And last, again, unang major decision, una ay career choice. Pangalawa, love choice. Ayan. At panghuli, ay yung tinatawag nating faith choice. Sabi nga natin, faith choice. And among the three, ito ang pinaka-importanting desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Lahat ng bagay na pinapangarap natin or pinaplano natin o pinipili natin, di natin sure kung ano yung magiging trabaho natin someday. Hindi natin sure kung makakapag-asawa ba talaga tayo o kung sino yung mapapangasawa natin. Di natin alam kung hanggang saan yung buhay natin. At isa lang, ang tanging kapupuntahan ng kahit na sinong tao. Ano po yun? Ano yung kahit sinong tao, yun lang ang kanyang kahihinatnan. Sa tingin nyo, ano? Yes, lahat tayo mamamatay. Ba't dati pinag-uusapan yung kamatayan? Actually, magtitinda ako ng St. Peter. Anyway, lahat tayo mamamatay. Tama? Tama. Sinong di mamamatay dito? Sinong immortal dito? Yan, lahat tayo mamamatay. Parang ang creepy naman ng usapan na yan. Lahat tayo mamamatay. Kung kanina, ang usapan natin, sa pagpili natin ng trabaho, 30 to 40 years ng buhay natin magtatrabaho tayo. Sa pagpili natin sa love, hanggang kamatayan, yun na yung makakasama natin. Pero dito, sa pagpili natin ng Diyos natin, ang usapan dito, hanggang buhay na walang hanggan. Lahat tayo haharap sa kamatayan. Lahat tayo ay haharap sa paghukom. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi dito, just as people are destined to die, ilang beses daw mamamatay ang isang tao? Once. Isang beses lang. So, yung mga namatay, na nabuhay daw, na may mga kwento ngayon, yan. Sa tao, isang beses lang siya mamamatay, and after that, to face judgment. Pag naisip kasi natin yung judgment, nakakatakot agad. Pero yung judgment talaga is, ano ba, yung para ka talaga saan? Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao pag namatay siya. Saan lang? Ano lang yung dalawang lugar na yon? It's either, ano yung dalawang pwedeng kapuntahan ng tao pag namatay? Okay, very good. At least alam niya. Langit at impyerno. So ang tanong, saan ka mapupunta? In case na may
In case na mamaya, hindi natin alam para parehas kung ano mangyayari sa atin, ha? Sa Flores ko muna. Hindi natin alam kung saan, ano mangyayari, pero lahat tayo dadako dyan. Ang tanong, paano tayo makakasigurado kung mapupunta ba tayo sa langit o sa impyerno? Sabi nga, dito sa, sino dito yung nagkasala kahapon? Ayan, thank you for your honesty. Kanina, bago kayo pumunta dito, ayan. Meron, lahat tayo nagkasala. Ano sinasabi ng Bible tungkol sa kasalanan? Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang tunay na kamatayan ay nasa impyerno. At ang tunay na buhay ay sa langit. E paano yun? Ate, nagkasala ako kanina, hindi ko maiwasang magkasala, nagkakamali at nagkakamali pa rin ako. So, ibig sabihin, sa impyerno talaga ako mapupunta. Kung tutusin, lahat naman tayo yun ang deserve natin. Pero kagandahan sa Bible, meron siya karugtong. Sabi dito, ano yung karugtong niyan? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang gusto talagang ibigay sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan kasama si Jesus. Pero paano? Paano natin matatanggap itong regalo na to? Sino na yung nagbayad sa regalo? Pag binibigyan ka ng regalo, hiningan ko yung bayad. Siyempre hindi, di ba? Ano tawag natin doon? Kaya nga regalo eh. Kasi libre. So, same with this, na yung eternal life na gustong ibigay sa atin ng Diyos, libre. Walang bayad. Regalo nga eh. Pero paano natin makukuha itong regalong to? Sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sabi dito, madalas natin naririnig na to, for it is by grace, you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Pag sinabi natin grace, ito yung bagay na hindi mo deserve, pero binigay niya. Sabi kanina, ano yung deserve natin? Dahil nagkakasala tayo, ano talagang deserve natin? Death, kamatayan. Pero through His grace, hindi man natin deserve, pero binigay niya yung kaligtasan. Through, sa pamamagitan ng faith. So dito pala, makikita na natin yung formula para dun sa faith choice natin. Ano yung formula para dun? Sige po. So ang formula para sa faith choice is grace. Kaninong manggagaling yung grace na yan? Sa Diyos. Plus faith, kanino magagaling yung faith na yan? Sa atin. Grace plus faith equals salvation. So dapat tayo, ang deserve talaga natin, mamatay tayo, sa impyerno talaga tayo dapat, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ito yung favorite verse nating lahat, John 3:16, for God so loved the world. Sige, nandiyan yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Dito, for God so loved. So loved. Yun talaga eh. Kaya niya ibinigay. Kaya siya may grace kasi sa sobrang pagmamahal niya. Etong ano na to, verse na to, wala ba yung John 3:16 dyan? Hindi ko na siya nalagay. So, Jam, pinapalitan ko siya ng for God so loved Vanessa. Sabihin nga natin sa mga pangalan natin, for God so loved Valerie. For God so loved Priya. For God so loved Jeremy. For God so loved Alexis. For God so loved Angelo. For God so loved Rayshine. That He gave His one and only Son. Na ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, na hindi naman natin deserve, pero binigay niya yung kaisa-isa niyang anak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Nasaan ang buhay na walang hanggan? Sa langit, kasama yung Diyos. Na ang kailangan lang natin gawin, manampalataya. And with that, dito sa mundo, actually, ang daming choices ng Diyos na pwede nating sambahin. Di ba? Pwede nating panalanginan or pwede nating bigyan ng papuri.
Pero dito, sa ating church, kung nasan ka ngayon, na pinili mong pumunta dito, bakit namin pinopromote si Jesus? Bakit si Jesus yung Diyos na pinili naming sambahin? Bakit si Jesus yung faith choice namin? Kasi si Jesus lang yung Diyos na namatay para tayo ay mabuhay. At si Jesus lang din yung Diyos na tanging bumaba mula sa langit dito sa lupa para maglingkod. At si Jesus lang din yung Diyos na nagmahal kahit dun sa mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Si Jesus lang. Walang ibang Diyos. Marami tayong nakikitang sinasamba ng mga tao. Marami tayong nakikita na pinagdarasalan nila. Pero si Jesus lang yung kayang gumawa ng Diyos, ng bagay na yon. At ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Kaya nga libre na niyang binigay eh. Libre itong kaligtasan na ito. Though ito ay libre, pero hindi mahal. Pero mahal kasi may nagbayad. Dahil sa ayaw niya mapunta tayo sa impyerno, ano lang kailangan natin gawin doon sa grace? Panampalatayaan, paniwalaan, tanggapin. Na si Jesus, yung Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Pag sinabi mong Panginoon, siya yung masusunod. Nahahayaan mo na siya na yung magkokontrol ng buhay mo na walang ibang masusunod kundi si Jesus lang. Dito sa kanina, pwede naman kayo matulog, tama? Pwede naman kayo maglaro. Pero yung pagpunta nyo dito, it's your choice. Pinili nyo pumunta dito. At dito sa narinig natin ngayon, pinili nyong makinig. Pwede kasing nakaupo kayo dyan, pero pinili nyong hindi ako pakinggan. It is still a matter of choice. Balikan natin yung tatlong choices. So una is yung career choice. Sa tatlong yan yung rank 3. Sabi natin, alamin natin yung bagay na masaya tayong gawin kahit walang bayad. Yung bagay na madali para sa atin, and that is our purpose. Pangalawa is love choice. Maging tamang tao ka muna, hintayin mo yung tamang oras na binigay sa'yo ng Diyos at ilalagay ka niya sa tamang relationship. At yung panghuli is faith choice. Yung grace na binigay sa atin ng Diyos, ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya para dito. At ano yung resulta? Salvation. Ano yung nasa gitna nilang lahat? Ayan, sige, merong next na ano yan. Ayan, lahat sila may plus sign. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng choices na ginagawa natin sa buhay natin, kaya napakita ko, paano yung career choice ko, yung love choice ko, na lahat yan, kaya naging ganun yung pagpili ko. Dahil meron akong Jesus na naging sentro ng lahat ng choice sa buhay ko. Even dun sa mga minor or major decisions na ginagawa natin sa buhay, is Jesus the center of it all. So I am inviting everyone to stand. Na dito po sa kantang ito, ay maging panalangin natin at maging totoo sa buhay natin that let Jesus be the center of our lives. Marami tayong major decisions na gagawin. Pero, minsan din natin alam kung tama. Madalas kasi, tama at mas tama. At kailangan natin piliin yung mas tama. Kaso hindi madali. And kailangan natin yung grace ng Diyos para kayanin nating piliin lagi kung ano yung mas tama. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you're the center. Jesus, at the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From earth to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sa mga major decisions na gagawin pa natin sa buhay natin, sa gusto nating maging someday, sa pangarap nating tao, sa pangarap nating pamilya na buuin someday, mangyayari lamang ng lahat na magiging tama pag si Jesus yung naging sentro ng buhay natin. And now, let us close our eyes at alalahanin natin kung paano ba tayo pumili sa araw-araw. Na naging si Jesus ba yung naging sentro nito? Na kinonsider ba natin yung damdamin ng Panginoon noong mga time na may mga pinipili tayo o may mga ginagawa tayong major decision sa buhay natin? Na inalala ba natin anong mararamdaman ng Diyos sa mga desisyon kong to? Anong mararamdaman ng Diyos sa mga pinipili kong to? Now is the right time na piliin naman natin si Jesus. Napiliin naman natin siya na maging totoong Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kasi yung pagkamatay niya, hindi ito libre. Buhay, sarili niyang dugo, yung binigay niya para sa'yo. And siguro naman, it is now time na siya naman yung maging sentro ng buhay mo. Na sa bawat desisyon na gagawin mo, si Jesus yung i-consider mo. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na to, as we do our major choices and decisions in our lives, sa pagpili po namin ng propesyon na para sa amin, Lord God, sa pagpili po namin ng taong makakasama namin sa buhay namin, Ikaw po muna, Lord God, yung pipiliin namin. Ikaw muna, Jesus, yung pipiliin namin. Salamat po sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, sa dugong ibinigay mo, sa buhay na ibinigay mo para sa aming kaligtasan. Lord, sa oras na to,
kami ay nananampalataya at naniniwala na ikaw lamang ang aming tanging daan para makasama ka sa langit, Lord God. Lord, ang nais ng aming puso ay buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. At nawa, Panginoon, maging simula ito ng pagpili namin sa iyo sa araw-araw, na pipiliin namin na kalugdan mo kami, na masamba ka namin sa lahat ng ginagawa namin, sa aming salita, sa aming mga ginagawa, na ikaw yung maging Diyos at tagapagligtas namin. Lord, salamat po sa oras na to. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.